Dumalo na sa halos 17 trillion pesos ang national government debt o utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng May 2025 ayon sa Bureau of the Treasury. Tumaas ito ng 166.2 billion pesos kumpara noong Abril at katumbas na ng 97.5% ng expected debt o inaasahang utang na 17.35 trillion pesos hanggang sa pagtatapos ng taong 2025. Ayon sa kawanihan, tumaas ang utang ng bansa bunsod ng net issuances ng bagong domestic securities, bagamat napababa ang epekto nito dahil sa paglakas naman ng halaga ng piso. Sa kabuang utang ng bansa, 11.78 trillion pesos o 69.6% nito ang domestic borrowings, habang 5.14 trillion pesos o 30.4% ang external obligations. Hello nice people! Welcome to our channel, Mami Iza and Iza at Vlog. For today's video guys, ating pag-usapan ang utang ng bansang Pilipinas. Ang utang ng bansang Pilipinas ay umabot na sa halos 17 trillion. Bakit ganun kalaki? Ibig sabihin ba nito, yung anak ng magiging anak ko ay may utang na rin? Saan ba napunta ang inutang ng Pilipinas? Yan po ang ating tatalakayin sa aking vlog sa araw na ito. Si Duterte na naging Pangulo ng ating bansang Pilipinas noong panahong 2016. Minana niya ang utang sa dating presidenteng si Benigno Aquino III or Ninoy Aquino na 5.95 trillion or almost 6 trillion. Yun po ang starting na utang ng ating presidenteng Duterte. After 6 years ng kanyang pamumuno, ang utang niya ay umabot ito sa almost 13 trillion or 12.79 trillion. Ibig sabihin, tumubo ng almost 7 trillion ang utang ng bansang Pilipinas. Minana din ito ng ating presidenteng ngayong si President Marcos Jr. Minana niya yung utang ni Duterte na 12.79 trillion or almost 13 trillion. After 3 years sa kanyang pamumuno bilang isang presidente ng ating Pilipinas, ang utang natin ngayon ay umaabot na sa almost 17 trillion. Kaya nagkakaroon siya ng utang na 4 trillion sa kanyang 3 taong pagiging Pangulo. Kay Duterte, 7 trillion sa 6 years niyang pamumuno. Si Marcos naman, 4 trillion sa 3 years niyang pamumuno. Saan ba nila ginamit ang pirang inutang nila? Ito ba'y napunta sa ating mga Pilipino? Ito ba'y napaganda sa bansang Pilipinas? O ito'y napunta sa bulsa ng mga kurakot na mga politiko? Yan po ang ating aalamin. Saan ba napunta ang inutang ng dating presidenteng Duterte 7 trillion. Kung naalala nyo guys, global pandemya, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Pandemic response, almost 2 years guys, no? Lockdown, walang trabaho, pero ramdam natin na hindi tayo nagugutom sa panahon ng pandemya. Isa sa mga ginagamitan ng presidenteng Duterte, ang inutang niya para po tayo makatawid sa pandemya. Over 240 billion yung pinamimigay niyang kabilaang ayuda. Kung naalala nyo, digmaan sa Marawi na umabot halos 5 buwan o 5 months. Putukan dito, barilan doon. Ang pagtulong sa mga naging biktima sa gera sa ating mga kapatid na mga Muslim, hindi lang kapatid nating mga Muslim, mga kapatiding Kristiyano at mga kasundaluan. Typhoon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, more than 10 typhoons ang dumaan sa bansang Pilipinas. Isa na dito ang Sopher Typhoon na Ruli na ika nga sa 2020, ito yung pinakamalakas na typhoon sa buong mundo. Inutusan niya ang kanyang kabinete na magbigay agad sa mga apektadong individual o local government na gagawin ang lahat na walang maiiwan na maging biktima sa trahedyang bagyong iyon. At higit sa lahat, visible na Build Project sa buong Pilipinas. Mga building na pinatayo, kalsada, skyway at iba pa. At higit sa lahat, ang pagpapaganda niya sa ating mga magagandang lugar
kagaya ng Boracay, rehabilitation sa Boracay, paglinis sa Pasig River dahil sa mga lumulutang na basura, pagpaganda sa Manila Bay na walang mga presidenteng dumaan ang nakakaisip na ito'y tinatawag na ngayong Dolomite Manila Bay. Maraming nagsabing mga Pilipino na kahit may pandemya, kahit may gira sa Marawi, ramdam pa rin ng mga Pilipino na mas okay ang buhay sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, maraming mga foreign investor ang nagtitiwala. Tumaas o lumago ang turismo sa ating bansa. Maraming mga trabaho ang nabigyan. Ngayon ang tanong, saan ba napunta ang 4 trilyon na inutang ng ating Pangulong Marcos? Maraming nagsabi, walang nakita ang matitinong infrastruktura. Walang bagyong kagaya ng bagyong Ruli. May bagyong dumating kagaya ng bagyong Christine. Bakit nagkakaroon pa ito ng kaguluhan? Nasaan daw ang pundo na 500 billion na flood control? Bakit may namatay na over 200 na mga Pilipino? Walang gira kagaya ng Marawi. Walang pandemic. Nasaan pa daw ang 4 trilyon na inutang? Ito po yung sagot ni Madam Claire sa mga nagtatanong sa kanya kung nasaan ba yung 4 trilyon na inutang ng ating presidente. Panoorin niyo po guys at ito po ang kanyang sinasabi na dito po napunta ang inutang ng ating Pangulong Marcos. Tingnan niyo guys. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito ay 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po yan. Para sa inyo, sino ang totoong may malasakit sa taong bayan, totoong nagmamahal sa ating bansang Pilipinas, o sino ang totoong kawatan sa kaba ng bayan? Magkaiba man tayo ng paniniwala at pinapanigan, huwag nating kalimutang mahalin natin ang bansang Pilipinas. Ika nga, we are not a Filipino for nothing. Bago ako magbabay, sa hindi pa nakapag-subscribe ng aming channel, please naman guys, and huwag din kalimutang i-click ang bell button and share my video. Marami pong salamat! God bless Pilipinas! Bye!